Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 5 dating rebelde sumuko sa Bukidnon. 165 former rebels nagsumite ng amnesty application. 2 nag-resign na undersecretary ginamit ang pangalan ni PBBM sa 100 billion insertion ayon kay Senator Lacson. House Speaker D hinamon si Zaldico na harapin ng taong bayan. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, 5 miyembro ng Communist Terrorist Grupo CTG at Milisyang Bayan ang sumuko sa 8th Infantry Battalion sa Impasugong Bukidnon noong nakaraang linggo. 4 sa kanila ay mga regular na kasapi ng NPA at isang taga-suporta. Dala nila sa kanilang pagbabalik loob ang 2 high-powered firearms. Pinangunahan ng Bukidnon Eclipse Committee ang pagsuko kasama ang mga kinatawan ng iba pang ahensya. Samantala sa parehong araw naitala ng Local Amnesty Board ng Cagayan de Oro o LABS CDO ang pinakamataas na amnesty application sa loob ng isang araw sa Friends Rescued Summit sa 8IB headquarters. Kabuuang 165 na dating miyembro ng CPP, NPA, NDF mula sa 4 na bayan ng Bukidnon ang lumahok sa programa. Bunga ito ng tuloy-tuloy na information drive at pakikipagdialogo sa IP leaders at mga opisyal tungkol sa ECRIP at amnesty program ng gobyerno. Isiniwalat ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na nakatanggap siya ng impormasyon na ang kickbacks mula sa 100 billion peso budget insertion ay tinanggap ng ilang mga taga-Malacanang na nag-misrepresent sa Pangulo. Pinangalanan nito ang nagbitiw sa pwesto na si Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin at si Education Undersecretary Trigve Olivar na nagsumite na rin ng resignation sa palasyo. Ayon kay Lacson, ginamit nila ang pangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahilan para maniwala si dating Ako Bicol Representative Zaldico na ang kickbacks ay nakalaan sa presidente. Kamakailan nang idinawit ni Jose Bersamin sa kontrobersyal na budget insertion habang noong Setyembre nang nasangkot si Olivar sa kontrobersiya sa flood control projects dahilan para maghain ito ng leave of absence. Hinamon ni House Speaker Faustino Boji D. III si dating kongresista Eli Zaldico na umuwi sa bansa at personal na sagutin ang akusasyong sangkot siya sa umano'y katiwalian sa mga flood control project. Ayon kay D, hindi sapat ang pagpapalabas nito ng video mula abroad upang ibunton ang sisi sa iba. Aniya dapat itong humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, manumpa at maglatag ng ebidensya. Ibinunyag din ng speaker na kinansela niya ang Travel Authority at hiniling sa DFA na kanselahin ang pasaporte ni Ko upang mapilitang humarap. Giit niya habang ang iba ay nagpapaliwanag, siya yung umiiwas. Panahon na aniya para humarap sa taong bayan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.